Yun mga ka-react, magandang araw, magandang umaga sa lahat, no? Kumusta kayo? Meron na naman tayong bidyong bibigyan ng reaksyon. At ito'y tungkol sa reaction ni ano, no? Kumbaga yung reaction ni Panelo sa ginagawang pag-iimbestiga ni Senadora Amy tungkol sa pagkaka-aresto kay ano, parang dito kasi lumalabas na parang kitang-kita talaga na yung ginagawa ni Amy kahit sa kampo ni Duterte, mismo si Panelo na nagsabi na hindi ito, kumbaga, kaplastikan lang ito, hindi ito makatotohanan. So, panoorin muna natin mga kalak bago natin bigyan ng reaksyon, no? Itong sinasabi ni Amy Marcos. Yung mga kalak, simulan na natin. Chodoro, the president, with Anyo playing a key intelligence role in monitoring Duterte's travel. On 20 March, we had the hearing as secret by the ICC chamber. 10 March, 2 PNP memos regarding the deployment of personnel and augmentation of PNP personnel to PRO 11. 11 March, the warrant of arrest was reclassified as public this time by ICC. 3:04 a.m., the Philippine Center. Ito, hindi ko maintindihan talaga tong nilalabas ni ano no ni Amy Marcos. Parang dito nga nakikita natin parang hirap na hirap siyang magpanggap eh. No? Ang parang pinapakita niya rito ay yung kumbaga yung pagka-aresto talaga ito ay may conspiracy o plano talaga, no? Parang sinasabi niya na bago nangyari yung pagka-aresto, mga nakaraang araw pa lang eh parang lumalabas na plano na talaga na gawin yung pag-aaresto. At parang dinidiin niya rito yung galaw ng mga pulis, no? Baka si Tory pa yung gusto niyang anuhin dito, ididiin. Yun yung kanyang gustong palabasin dito sa ano kasi parang connivance ang ginagawa niyang tawag nito pagre-report. Ito na yung sinasabi niya sa kanyang hearing eh. Pero wag na nating anuhin yan mga kanayak, no? Kasi kitang-kita naman natin na tingin ko sa itsura ni Amy. On transnational crimes received an ICC request for the arrest and extradition. Hirap na hirap siyang kumbaga i-broadcast yung utak niya, no? Parang hindi talaga makatotohanan. So, tingnan na lang natin kung ano maging reaction ni Panelo sa kanya, mga karyak. Okay na yan, nakita na natin yung itsura ni Amy. So, tingnan natin yung masasabi ngayon ni Panelo sa kanya, mga karyak. Anong mangyari? Sabihin po natin magkaroon ng... Sabi niya, gusto niyang malaman kung anong nangyari. Anong nangyari? Video na nga lahat. Kita na ng buong mundo kung anong nangyari. Sabi niya, gusto kong malaman kung sumunod ang pulis. Alam na nga. Pakinggan natin si Panelo kung paano siya banatan dito, no? Paano banatan si Amy Marcos, no? Talagang walang katiwa-tiwala at nagmukha pa siyang talagang totoo yung sinasabi ni Panelo na namamangka siya rito sa dalawang ilog. Natin lahat, hindi sumunod ang pulis sa batas eh. Gusto kong malaman kung may jurisdiction na wala, kung meron bang ano ba yung Interpol. Lahat po yun, alam na natin eh. Kaya sabi ko, hindi ba tinanong ako ng mga reporters sa isang forum. Kasi before nag-ano siya ng Senate hearing, sabi niya, hindi na siya attend ng rally ng alyansa. Hindi ba ang sagot ko? Balat kayo pala ang buhay sa mundo, bulayin mo lelang mo. Alam mo, ang problema sa babaeng yan, namangka siya sa dalawang ilog. Gusto niya kumuha ng boto sa Duterte, gusto niya rin kumuha ng boto sa Marcos. Binabanatan niya kapatid niya, pero nagkakandara pa siya na itaas ang kamay niya ng kapatid niya.
O pagkatapos, nung nakita niya na nakakita na naman siya ng oportunidad na pa pwedeng maalin siya ng mga Duterte, eto na Mukha pa siya rito oportunista, no? Grabe. Hindi niya na lang ikinahiya yung itsura niya. Kita mo pati itong kampo ng Duterte, talagang tingin sa kanya, oportunista lang. Hindi makatotohanan. Parang ginagamit pa pati yung lumalabas kasi rito. Pati siya, ginagamit niya yung pagkakaresto ni Duterte para, sa akin to mga kareka, ginagamit niya yung pagkakaresto kay Duterte para lang meron siyang gagawin o meron siyang mapag-usapan o para bumida yung itsura niya, bumida yung mukha niya na siya yung nangunguna ngayon para questionin yung legality ng pagkakaresto, no? Yun ang lumalabas kahit mismo yung kampo ng Duterte, yun ang tingin sa kanya, hindi siya kumbaga hindi na paganda yung kanyang aura. Nagmukha lang siyang oportunista rito. Yung mga kaya. naman siya. Tapos, eto na. Hindi ba, yung kanyang kapatid, hindi na siya binabanggit. 2, 3 beses na yata sa rally. Kaya no choice ngayon siya. Kaya sabi niya, she bolted. Hindi, you did not bolt. You were fired. Tinanggal ka talaga ng alyansa. Kaya, tingnan Kasi nyo, ang sorbe nung nakaraan, ang pinalalabas niya kasi, ayaw niya nang sumama kasi hindi raw iisa ang kanilang paninindigan. Lalo pagdating sa pagpapairal ng ating sovereignty, no? So, sa lalo pagdating sa pagpapatupad ng batas. Yun yung sinasabi ni Amy, kaya siya kumalas sa alyansa. Pero bago siya kumalas, nakita niya na nga na ang binabanggit na kandidato na lang ng alyansa ay 11 na lang. Malinaw yun. Hindi na nabanggit na 12 sila. Yun ay 11 na lang. Mismong kapatid niya nagsabi. So dito, kahit si Panelo nagsabi na ito na nga, hindi totoong nagkusa siyang umalis. Kundi nakita niya na hindi siya kusang umalis at talagang sinipa na siya. Kasi nga, nung nagkaroon ng rally, doon niya na, hindi pa naman niya alam na bigla pa lang, hindi na pala siya hindi na pala siya kabilang. No, bigla kaya nagsalita na siya na, yun na, kailangan niyang umalis dahil yung mga tao doon, yung kanilang mga paninindigan ay hindi kaparehas ng kanyang paninindigan. So, yun yung pinalalabas niya, I mean, pero ang katotohanan ay nauna ng sinipa bago siya nakapagsalita. niya, ang trajectory niya pabagsak. Kasi nga, ang tao, wala nang tiwala sa kanya. Nasira na ang credibility niya. Wala nang pagtitiwala. Kaya kahit anong gawin niya pa ngayon, well, Pero sir, sabi nga, Rese, you deserve it. Merese. Kaya tingnan mo, wala siyang magawa kay Putin. Wala siyang magawa kay Dito, sinasabi nito ni Panelo, si Putin daw at saka si Netanyahu. Wala raw magawa ang ICC, hindi daw nila taon naman ang aabutin, di ba? Ito mo kay Duterte. Bago nag-desisyon talaga na bigyan siya ng warrant of arrest. Taon muna ang binilang, kumbaga, nagpatibay muna sila ng mga ebidensya. Hindi nila gagawin yun hanggat wala silang mailalatag na ebidensya. Hindi naman ganun kadali. Kasi itong sinasabi rito ni Panelo naman, tungkol kay Putin at saka kay Netanyahu na hindi nila pwedeng, hindi na basta-basta na-aresto ng, ng ICC. So, wala natin yan. Ibang kaso yan Iba yung kaso ni Duterte. Pero ayun na nga sinasabi ko rito na kahit nga ang kampo ni dating Pangulong Duterte sinusuka si Amy Marcos. Yung sinasabi ko nga, ito si Amy Marcos, ito yung sisira talaga sa imahe ng mga Marcos, no? Hindi natin alam kung bakit niya ginagawa ito, pero malinaw na ang lumalabas dito kung talaga nga namang itong sinasabi ni Panelo na namamangka siya sa dalawang ilog,
ang pag pagbuo niya ng trial o question sa pagkaka-aresto, na sinasabi niyang maling pagkaka-aresto at hinahanapan niya ito ng kung ano-anong preba, ebidensya para lang mapatunayan niya na ito yung ginawa nila, mali ito dahil nagkaroon pa ito ng kumbaga planado talaga na si Duterte ay hulihin at ilipad agad. So yun yung kanyang hindi pa napaganda yung kanyang imahe rito. Parang ginamit pa niya yung pagkaka-aresto ni Duterte, no? So hindi maganda ang kanyang kinalabasan. Tuloy natin to. Tanyo, Netanyahu, wala siya magawa. Kasi binibili siya di ba tinanggalan siya ng kontribusyon? Kasi yung mga yan, they depend on ng kontribusyon. Hindi na yan topic Opo, natin. wala. At hindi na niya To update na lang tayo mga karak, no? Yun na yung, kumbaga yung kay Amy, yung lang ni Panelo, yun yung talagang topic natin, no? Ano na naging itsura ni Amy sa kanya. Kumbaga, anong naging imahe ni Amy Marcos sa kanyang investigasyon o paggawa ng pag-question para daw makabuo ng edge of legislation. At ito na nga, naging kasiraan pa sa kanya. So, tapos na tayo doon mga karak. Mag-update na lang tayo mga karak yung pangyayari doon sa celebration kahapon, no, nung birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At titingnan natin yung mga pangyayari, yung mga konti lang mga karak, clip lang tong mga panonood natin, update lang ng bahagya. Ito mga karak. Ito yung nasa ICC na ito. as you can see po, itong detention facility, wala siyang bintana eh. So, hindi talaga makikita from where FPRRD is, hindi naman niya makikita yung crowd. But again, yung mga nandito, sabi nila, it's enough that they're here to show their support to former President Duterte. Kanina po si Senator Robin Padilla nakausap ko. Just want to get an update doon po sa inyong application for asylum. What can you tell us, sir? Well, it's been Ito, pakinggan natin to mga karak, no? Yung si Harry Roque, talagang may inuna niya talaga. Pero kung maano natin sa mga balita, no? Dapat dito, hindi na to dapat pagbigyan ng asylum kasi yung sinasabi niya na kaya siya kukuha o mag-a-apply ng asylum dahil gusto niya maging isa sa mga legal attorney ni Rodrigo Duterte, no? Pero sa katotohanan mga karya, hindi na siya maaring tanggapin talaga. So, ginagawa niya na lang dahilan para lang takasan yung kanyang mga question o mga tanong na iniwan dito sa Pilipinas, no? Yun yung plano niya talaga eh. Ayaw niya nang umuwi dahil hanggat hindi ang plano talaga nito, hanggat hindi magpapalit ng administrasyon, hanggat hindi magpapalit ng panguluhan, hindi ito uuwi. So, malinaw naman sa atin, no? Narinig na natin sa mga balita na ang dapat na magiging ICC lawyer o depensa ni Pangulong Duterte ay dapat yung mga nagpa-practice ng kumbaga depensa bilang lawyer, dapat yung ICC registered, yung taga-riyan, yung talagang registered na mga lawyer o qualified sa ICC. At ito naman si Roque malinaw na ang kanyang pakay lamang ay para lang hindi makauwi ng Pilipinas. Yun lang yung mga kareak. Kasi dito talaga pinangangalandakan niya na hindi na siya pwedeng mapauwi dahil ang kanyang application ay nakapasok na natanggap na raw ng Netherlands, no? So, yun yung pinagmamalaki niya rito. Yung mga kanya. normally received at under international law, yung receipt ng application na yon makes it impossible for me to be deported back to the Philippines kahit anong dahilan until matapos yung aking application. And ine-estimate nila ngayon na ang application will last from 1 year and a half minimum. So during this 1 year and a half period, I have the right to non-refoulement ng tinatawag, which will prohibit the Dutch government
from deporting me back to the Philippines. So sigurado na po yun, Attorney Harry Roque. Kahit ho anong Meron na mangyari, po akong- sabihin po natin magkaroon ng local court that will issue an arrest warrant sakaling pong mahanap o makakita ng probable cause ang prosecution dito po sa reklamong qualified human trafficking, ay hindi ho kayo pwedeng iuwi dito sa Pilipinas. Yes, yun po ang ibig sabihin ng reforma. Dahil in fact, ang aking grounds na sinabi ay yung unjust prosecution na nangyayari dyan sa Pilipinas. Ang ginagawa, ang sinasabi niya na, ngayon, iba na, no? Dati, ang salita nito ni Roque, kaya siya nag-file ng asylum dyan dahil gusto niya maging, siya yung isa sa mga abogado, no? Hindi siya uuwi hanggat hindi niya ididepensa si dating Pangulo. Kaya gusto niyang kumuha ng asylum dahil siya yung isa sa mga abogado na kukunin. Yung una niyang sabi, no? Pero ngayon, ang dinahilan niya na ay hindi na yon. Ang dahilan niya ngayon ay yung maling paratang daw sa kanya sa Pilipinas, kaya ayaw niyang umuwi. So, yun ngayon yung ginawa niyang dahilan, mga ka-react. So, iniba niya kasi nung una nating narinig ito, ang sabi niya, kaya daw siya ayaw muna umuwi dahil isa siya sa mga legal team o abogado ni Duterte habang tinatrial. So, ngayon, iniba niya na, no? Magaling talaga. Political persecution. Attorney Roque, I'm sure you've heard, no, that meron din pong Dutch Filipino that also had a signature campaign para po harangin itong inyong. Pero bilib tayo kay Roque, mga ka-react, no? Ang galing Miss Kapo. Pero no, sa tagal niyang pagtatago, dito, lantad na siya ng lantad, no? Pero nung wala pa siya rito sa Netherlands, ang hirap mahanap to. Nagbablog-vlog lang to, pero hindi alam ng mga opisyalis natin kung nasaan siya talaga, no? Nagpapalabas lang siya ng kanyang vlog, pero hindi tukoy kung anong bansa siya naandun. Pero kita mo ngayon dito, ang saya-saya niya, talagang bold na bold yung kanyang papahayag, no? Nandito siya at kitang-kita, hindi siya pwedeng pasukin, hindi siya pwedeng hugutin, no? React. Application for asylum. Your reaction to that, Attorney? Hindi po subject sa public voting yung decision if I'm being granted asylum. Kailangan po prueba dito ng persecution at dahil ang aking pasihan ay unjust prosecution. Yung daw, kasi nababalita na siya daw ay yung may mga grupo na gustong pumirma para iprotesta yung kanyang asylum dyan para mapauwi siya. Ang sabi niya rito, kasi choppy yung kanilang mayroon silang background na malabo, no? Ang kanyang ang kanyang sinasabi rito nga na hindi raw yun pwede. Kailangan daw ay meron siyang kaso at preba na maaaring batayan na pigilin yung kanyang pag-a-apply ng asylum dyan sa Netherlands. Yun yung sinasabi niya kasi nga umuugong naman. May nagsabi talagang grupo na lalo ang mga makabayan black, no? Kailangan harangin siya. Kailangan mapauwi siya. So dapat hindi siya pagbigyan. Hindi siya bigyan ng hindi mapagbigyan yung kanyang application bilang pag-apply ng asylum dyan sa Netherlands. Tama ka rin. Ang mga ebidensya po dyan ay warrant of arrest and platform at kung ano man ang mag-release ng root of change ng asset na qualified applicant. Dahil naninindigan ako na miski ang mga non-lawyers, Ila ng Duterte drug war, nagsama-sama Ito rin, kahapon rin ito nangyari, mga karyak, no? Yung mga nagsama-samang mga protester naman para i-convict daw ang dating Pangulo. sa liwasang Bonifacio. May mga nagtipon din sa Department of Justice. Nagpaabot din ng pagbati ang palasyo. Happy birthday to you. So, dito kita mo, kinantahan pa ni Tony Claire Castro, no? Ito, pangasar na ito, hindi na to di ba? Pero alam naman natin na wala naman siguro masamang kantahan. Pero para sa mga maka-Duterte, sa mga diehard Duterte, no? DDS kung tawagin, para sa kanila ito, hindi ito maganda.
nakakaiyak to na nakakaiyak to na eksena, nakantahan ka pa, no? Meron nga sila Makabayan Black, sino ba yung grupo nila ni Castro na hindi si Atty. Castro, yung babae na congressman si Colmenares pala yung isa, yung kasama nila na abogado sa Makabayan Black ganun din, nagpaabot din ng birthday wish kaya dating Pangulo, no? Pero ang pagkakabanggit more ibig sabihin more life ba yun? Kumbaga mahaba pang pagkakakulong. So parang ganoon yung kanyang gustong sabihin. So tuloy lang natin ito, mga karyak. And of course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan. Ngayong hapon ay ilulunsad ang Duterte Panagutin Europe Network para ipanawagan naman ang hustisya sa mga biktima ng war on drugs sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Mula rito sa The Hague, Netherlands, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA ng common law wife na si Juanilet Avancenia at anak nilang si Kitty. Pero ngayon lang nakapasok ng Scheveningen Prison si Avancenia. Hindi pa tiyak ang dahilan ng delay. Nagpaabot ng birthday wish si Kitty. Dito rin mga karak, hindi lang natin nakuha yung video pero dito rin na parang yung kanilang mga daladalang bagahe, parang ipinalabas pabalik. Sobrang dami yata o hindi magkasya ba sa detention ni Duterte. Parang mayroon kasi silang mga bagahe, so parang sinasabi lang ni Sara na kumbaga sila na yung nag-withdraw, pero katotohanan, mga karak, mismong taga ICC detention ang nagpalabas nito kasi nga hindi naman kasi hindi naman pwede yung ganun dadalhan mo ng kung ano ng mga gamit, sigurong binitbit nila, mga malalaking maleta. So hapon din yun, hindi ko lang nakuha yung video, mga karyak, pero tuloy natin to. Ang mga taga-suporta ng dating Pangulo na mula sa iba't ibang panig ng Europa maagang nagtipon sa harap ng International Criminal Court. Mula roon, nagsagawa sila ng Solidarity Walk patungong Scheveningen Prison. Mayroon pa akong mga kakanin, may puto. Sila naman yung grupong supporter ni dating Pangulo. May tawag nito, dinuguan. Sabi kabila rin ang pagtitipon para sa karawan ng dating Pangulo. May mga nasa bahay niya sa Davao City, sa General Santos City, sa Coronadal City, Danau City sa Cebu. Ang mga kritiko at mga... Yun lang, mga karyak, ang ating video. So update lang yung mga karyak doon sa pangyayari kahapon. May mga nagprotesta para panagutin si dating Pangulong Duterte, pero mayroon namang nagsama-sama para i-celebrate ang kanyang birthday. Pero ang talagang pinaka gusto nating bigyan dito ng punto yung mukha ni Amy Marcos, na nagmukha siyang oportunista sa tingin ni Panelo. Oo. So hanggang doon na lang, mga karyak, at maraming salamat. Paki-like and subscribe sa ating channel at sa susunod magkikita puli tayo. Salamat!